Mga kaibigan ko, madali lang ito. Hindi in order itong videos ko. Gusto ko lang na ipakita sa inyo to na nandito ko ngayon sa lugar, trailer house ni Papa Bebong at ni Mama Lita, yung aming ninong at ninang sa kasal ni Mrs. T. Ito yung kanyang trailer house, park, trailer, sa trailer park of course. At gusto ko ipakita sa inyo ang kagandahan nitong dalawang tent. 3 second setup lang to. 3 segundo setup, yung isa 5 second setup. I know it's kinda gimmicky pero it's literally under a minute, even under 10 seconds kung isa setup ninyo. Kaya ito siya. At itong malaki sa right side, sa kanang bahagi ninyo ay ang tent namin ni Mrs. T. Siyempre malaki na yung mga bata, kaya ito sila. Yung tent naman ni Bunsoni at ni Juniorita. At ito yung aking matagal na binata pa ako na folding chair, kaya kasama ko to. May kwento rin ako niyan pero hindi ko ako sure kung ready akong ibahagi sa inyo, pero maybe sa mga susunod na araw, mga susunod na mga videos, we'll see. Of course, yung aking trusted na Carhartt, lalo na yung jacket ko. May kalamigan dito sa lugar nila sa Ashwa. Nasa Ashwa kami, kaya kailangan ko yan, Sherpa line, at maasahan ko yan. I hope na meron din kayo na isang jacket, doesn't matter kung anong pangalan, anong tatak, basta kasama ninyo sa lamig or sa hirap. Make memories kasama inyong mga paborito mga damit, bota, pantalon, dahil magsisilbing kasama nyo yon sa kwento ng inyong buhay. Wala kayong nakikitang tarpaulin dito sa ibabaw dahil hindi ulan. Kung sakaling ulan, kailangan nyo lagyan ng protection ang ibabaw ng inyong tent sa pamamagitan ng sapat na tarpaulin para din sa maprotektahan kayo sa lakas ng ulan at even sa hangin at sa mga debris, even mga uod. Tandaan ninyo, karamihan sa mga tent ay hindi waterproof, kundi water resistant lang. Kaya kung may tag-ulan talaga, ang dire-diretsong pag-ulan, eventually papasok yun sa inyong tent. Kaya importante meron din kayong tarp sa ibabaw. Wala kayong nakikita ng tarp dito dahil magandang panahon hanggang matapos ang aming pagka-camp dito. Kaya another important tip. Alright? Ano pa? Sa mga susunod kong video, nauna yon dapat, pero ito nang ilalagay ko kasi mas maiksi ito, mas maikli. Hopefully. Again, pag magsiset-up kayo ng tent, make sure na malayo sa mga sanga, namamatay na puno or yung sa mga matataas na sanga, dahil make sure na hindi kayo mababagsakan habang natutulog kayo nagsaset-up ng tent. Importante yon. Isa pa, yung pitch, yung agos ng lupa, ng tubig kung sakali mang umulan, lalo at malakas ang buhos ng ulan. Make sure na hindi may stuck, hindi may ipon sa gitna ng inyong tent. Make sure na dadaan sila palayo. Kaya medyo hill, hindi naman matarik dahil hindi kayo komportable noon. Tama lang, yung mga nagdidig ng trench around it para pagdating ng tubig ay sa likod dadaan. Pero that's another usapan. Isa pa importante yung tarp. Makikita ninyo, walang tarp na nakalabas dito sa tagiliran, harap at likod. Make sure na nasa ilalim sila ng inyong tent. Nandun pa rin siya nagsisilbing protection para sa mga twigs, rocks at mga matatalas na maaaring mag-puncture sa floor ng inyong tarp tent. Nandun yun. Pero make sure din si Bunso dito nasa likod ko. Pero siguraduhin nyo na hindi siya nakaputrude o nakalabas, dahil sa pagpasok, pag ulan, maaaring masalo yun ng tarp ninyo at pumunta sa ilalim ng inyong tent na magsisilbing once na malagay ng tubig ang ilalim nun, dahil waterproof ang inyong tarpaulin, hindi mawawala yun doon at hindi komportable kayo lalo pat sa kalagitnaan ng gabi. Kaya iwasan ninyo yun.
Ito magandang setup, mas malapit ako, makikita ninyo pagbuhos ng ulan diretso siya palayo, hindi siya nakalabas ang tent, ang tarp ninyo. Kung nandito ang tarp nyo, ginagawa ng iba kasi nandito ang tarp para pispisa ng paa, lagayan ng tsinelas o kung ano man. Huwag nyo gawin yon. Itak nyo, itago nyo, protektado pa rin kayo, insulation at sa tubig at sa mga sharp objects, pero hindi kayo protection pa rin kayo ng tubig, pero hindi nga nakaputrud na para masalo at pumasok sa loob. Kaya may kita ninyo ang tarp namin ay nakatago. Alright, saka ako nakaitutur nito at kailangan under 5 minutes lang to. Again, kaibigan ko Padayon. Hindi ako makitoyota pero 2 thumbs up ako dito sa SUV ni Papa Bebong.